Renaissance to French Revolution, 16th to 18th century. The concept of restaurants as public dining establishment took shape in France. French cuisine and gastronomy began to dominate, with chefs gaining prominence. Sabi dito, noong French Revolution daw, 16th to 18th century, nagkaroon ng pagbabago sa kultura ng pagkain sa France. Dito din nagsimulang lumitaw ang konsepto ng mga restaurant bilang mga pampublikong kainan. Unti-unti ding nangibabaw ang mga lutuing France at naging tanyag ang mga chef. Kasi noong Renaissance guys, karaniwang sa mga bahay lang ng mayayaman o sa mga inn kumakain ang mga tao. Hanggang sa dumating ang ika-18th century, nagsimulang magbukas ang mga kainan na tinatawag nilang bouillons sa Paris. Nagbebenta sila ng sabaw na tinawag nilang bouillon without S na sinasabing nakakagaling ng karamdaman o mga sakit. Mga restaurant din nitong time, unti-unting nag-evolve. Ang mga bouillons ay naging mga tunay na restaurant na nag-aalok ng iba't ibang pagkain at inumin. Balik tayo sa Renaissance kayo, no? Ang Renaissance meaning isa itong revert or muling pagsilang ng konsepto nila sa pagkain. Industrial Revolution, 19th century. Urbanization and the growing middle class spurred the spread of restaurants and cafes. Urbanization is ito yung pagdami ng tao sa isang lungsod o lugar. Pero during this Industrial Revolution, pagdami ng tao sa isang lugar o lungsod para magtrabaho. Dahil may trabaho naman sila, may sapat na pera na sila, kaya lumaki yung middle class. Middle class kasi ito yung mga taong may sapat na pera. May sapat na pera para bumili o kumain ng mga gusto niya. Basta sapat na pera, ito yung middle class. Ito yung mga taong may sapat na pera. Hindi gaanong mayaman, hindi mahirap, may sapat na pera lang. The rise of railroads expanded food service in dining cars and station eateries. Dahil sa pagdami ng tao, may sapat na pera na sila, kaya maraming restaurants ang nagsitayuan para matugunan yung mga pangangailangan nila, especially sa pagkain. Kasi alam niyo, business, diba? Pag alam nating marami ng tao, syempre papatayuan natin ng negosyo, malay natin papatok yun. The rise of railroads expanded food service in dining cars. Kasabay ng urbanization, umusbong din yung mga railroads, mga food service sa railroads. Kasi isipin na lang natin na habang nagbibiyahe, kailangan may pagkain. So, naglagay sila ng food service sa loob ng tren para matugunan yung mga pangailangan ng mga pasahero. Ganon din sa mga stations nila. Habang nag-aantay yung mga pasahero or kakarating ng mga pasahero, may mga food service na rin doon para maano yung mga tao, matugunan yung nila pangangailangan. Let's proceed now sa 20th century to present. 20th century to present. Food service became a significant global economic sector with innovations like school feeding programs. Ito na yan, example ng sa 21st century to present, like school feeding program. Itong school feeding program, ginagawa ito para matiyak ng eskwelahan o ng mga guro na makakakain yung mga bata, especially yung mga batang mahihirap, ganyan, para mapabuti yung kalusugan nila. Lumaganap din itong mga fast food chains na nag-aalok ng bukod sa mura, mabilis ang pag-aalok ng pagkain. Okay?
Sa 21st century naman, brought contactless food service. Lalo na nung pandemya. Kasi nga, pandemic, kaya contactless food service. Order lang, QR codes menus, isang traditional na para maiwasan yung paghawak ng papel paghawak ng papel, physical, and robotic food delivery. Itong robotic food delivery, lalo na sa mga mas advanced na mga lugar, ginagamit itong robotic food deliveries para sa paghahatid ng pagkain or ano pa man. Okay, that's all my topic. Thank you.